Okay mga kaibigan, mula po dito sa Las Vegas, Nevada. Ito pong kasalukuyang hearing sa Senado regarding One China policy kung saan ito po ay tila baga pabor sa interes lamang ng China. Ano po ba dapat talaga ang posisyon ng ating gobyerno dito? And sa ganito pong katanungan, alam niyo naman, no, I was disappointed mga kaibigan doon po sa nakaraang administrasyon because it's like take home ang kanilang bibig sa usapin ng China, pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pero at least ngayon mga kaibigan sa mga ganitong pagdinig, nakakarinig na tayo ng mga ganitong sentimiento. Pakinggan po natin ito. Senator Tulfo would like to interject. Thank you, Madam Chair. There's something that I have observed, Madam Chair, and this goes to the Secretary of the Foreign Affairs. Ang problema po kasi, Madam Secretary, Madam Chair, parang we have to respect the One China policy. Tama po. At sumusunod tayo sa gusto nila. The problem now is, paano naman tayo? Paano naman po si Eddie? Tinatrato na parang langgam at kayang-kayang apak-apakan lang po tayo. There is no more respect, ika nga. While we respect what they want, while we don't want to interfere in their affairs between China and Taiwan, but what about our position? As neighbors, na they can just trample, they can just come into our territory and interfere with our affairs. Siguro, Madam Chair, sa akin lang po ha, I mean, this does not reflect the opinion of the committee. Rather, it's a personal opinion. I think it's high time that we think our position if we must continue to observe this One China policy. Because of the fact na hindi naman po ginagalang tayo while we respect what they want. You understand where I'm coming from, Madam Secretary. While we respect what they want. One China policy kami ito, huwag kayong makialam. That is exactly my point mga kaibigan. So they are demanding for us to honor kung ano po yung One China policy na yan. But question is, ang China po ba ay ginagalang po ba tayo bilang isang independent nation mga kaibigan? Ang turing ho nila ito nga lang na West Philippine Sea, ang nandyan na ho hindi lang Chinese Coast Guard. Pati ho yung Chinese Navy nandyan na. Tinatabo yung mga mangingisda ho natin na mangisda sa sarili nating karagatan. Tinatabo yung mga barko ng ating bansa na maghahatid lamang ng supply. Di ho ba? How can they demand na honor natin to One China policy, ganyan-ganyan? Kung sarili po nating teritoryo, nagsisiga-sigaan po sila dito. What about us? What about our rights? Our rights at the West Philippine Sea. They can come in and out and wala tayong say. To the point that our personnel, our Coast Guard and Navy personnel being harassed, our fishermen driven away back to our shores. I mean, I don't know. But on my opinion, Madam Secretary, we really have to think of this position. I mean, yes, the United States is observing this One China policy. Hindi naman sila po binubuli. Tayo po nabubuli. And come to think of it, that's our neighbor. We respect what they want, pero what we want is that they get out of the West Philippine Sea. They don't respect that, Madam Chair. So kudos po sa ating mga mambabatas na ganyan po ang stand regarding the issue po sa West Philippine Sea. Kasi nung pong nakaraang administrasyon tikom ho ang bibig sa mga pambubuli. Pagkatapos ho makikita pa natin pupunta pa sila doon or mag-e-effort pa para batiin ang mga Chinese sa sarili nilang lengguwahe. Pero kapag ang usapin yung pambubuli ho sa ating sariling mga karagatan, tahimik po sila. So I commend lahat po ng ating mga mambabatas mula po Kongreso hanggang Senado na talaga pong tumitindig para po sa ating legal na karapatan sa West Philippine Sea. Kayo po mga idol, ano po ang inyo pong opinion dito? Comment down below. Ako po si Silver Voice TV mula po dito sa Las Vegas, Nevada. Magandang araw po.